Ayan, thank you po, thank you po. So, happy Thursday sa bawat isa. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating devotion for tonight. And sorry po dahil hindi nyo po ako makakasama on time, pero thank you po sa magmamoderate ng ating devotion. So, humingi po ako ng tawad kung may maririnig po kayong mga sasakyan or parang ang lakas ng hangin. Kasi, ayan, sorry po. Pero, ayun, let's start our devotion na po. So, ang ating title for tonight ay Suffering Purposefully. Again, Suffering Purposefully. So, ito ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. So, atin pong basahin ang salita ng Diyos. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So, amen and amen. Thank you po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayan, natin po munang pag-usapan, di ba? Maging totoo tayo sa isa't isa, no? So, walang may gusto na nagsasuffer sila. Di ba? No one likes suffering. No one likes suffering. So, whether it's a heartbreak, diba, sa friendship, ganyan, or pressure sa school, sa career, family problems, or feeling mo parang nale-left out ka, diba? So, maraming klase ang suffering. Pero, ayun, walang may gusto na nagsasuffer sila, diba? And minsan, napapatanong tayo na, Lord, bakit to nangyayari sa akin? Diba? Minsan, napapatanong tayo na. Pero, wisdom tells us that before we judge someone, we should walk a mile in their shoes. So, anong meaning nun, di ba, na maririnig natin yon na huwag mong i-judge yung decision niya kasi wala ka naman sa sarili niyang mga paa. Di ba? So, and it is true, indeed, di ba? Kasi, bakit natin i-judge yung decision ng tao kung hindi natin alam yung mga choices na meron siya, 'di ba? Or hindi natin alam yung pinagdadaanan niya. So mahirap, 'di ba? Mahirap na magbigay tayo ng accurate judgment kung hindi naman natin alam yung buong sitwasyon ng isang tao. And less often, welcome is the need to walk a mile in someone's shoes before we can comfort them. So minsan 'di ba kapag may kaibigan kang may problema, 'di ba? Minsan parang hindi mo alam kung paano mo siya i-comfort, hindi mo alam kung ano yung pwede mong sabihin sa kanya na kailangan niyang marinig, kung paano gagaan yung pakiramdam niya kasi hindi ka naman nandoon sa paanan niya. Kumbaga hindi mo naman na raranasan yung nararanasan niya. Diba? So, since we often avoid difficulty and suffering at all costs, the comfort we offer can seem thin or shallow. So, sabi dito na minsan dahil parang nilalayuan natin, iniiwasan natin yung suffering sa buhay natin. Kaya tuloy yung comfort na pwede nating maibigay sa ibang tao is parang nagiging thin or shallow. So, ibig sabihin, we haven't suffered, so we cannot comfort others. So, dito, sa 2 Corinthians chapter 1, verses 1 to 11 actually, pero verses 3 to 4 na lang po ang ating kinuha. So, dito, pinapakita ni Apostle Paul na there is something different. Na yung pain natin is not pointless. Our pain is not pointless. It's purposeful. So, sabihin mo yon sa sarili mo na your pain, my pain is not pointless. It is purposeful. So, anong meaning nun, diba? So, sometimes God allows us to go through hard times not to break us, but to prepare us. The comfort we receive from God in our lowest seasons becomes the same comfort we can give to others. So dito, pinapakita ni Apostle Paul
'Di ba nag-e-echo yung boses ko. Pasensya na, pero ayan. So dito, pinapakita ni Apostle Paul yung different perspective sa suffering na ine-endure natin. So dito, sinasabi niya na yung suffering natin ay merong purpose. So bilang apostle si Paul, 'di ba? He is a messenger of the gospel, and nakikita niya kung paano nagsasuffer yung mga co-workers niya. But he had learned that his sufferings enabled him to comfort others who suffer. So yun yung sabi sa verse 4. So anong meaning nun, ate? So, ang meaning nun is, sinasabi ni Apostle Paul sa ating lahat na yung suffering na ine-endure natin is hindi yun pointless. Ang purpose nun is para maiparamdam din natin sa ibang tao yung comfort na nare-receive natin galing sa Panginoon. So, 'di ba minsan kapag down na down tayo, and thank God, 'di ba? Praise the Lord. Kasi patuloy pa rin tayo nagde-devotion, nagpe-pray. Doon nararamdaman natin yung comfort na nanggagaling sa Panginoon. So, yun yung purpose ng isa sa purpose ang suffering natin. Na kung tayo ay nagsasuffer and naka-receive tayo ng comfort sa Panginoon, is gusto ng Lord na maging bridge tayo, na maging daan din tayo na maipakita natin sa mga taong nakapaligid sa atin, sa pamilya natin, sa friends natin, yung comfort na na-receive natin sa Panginoon. Diba? So katulad ni Apostle Paul, amid his difficulties, in the middle of his difficulties, Apostle Paul enjoyed the comfort of God, and this positioned him to comfort others. So, nakakatuwa yun, di ba? Na ikaw, sa sarili mo, nag-suffer ka, naramdaman mo kung paano ka pinagaling ng Panginoon, kung paano ka pinalakas ng Panginoon. Ngayon, kapag ka meron tao na lumapit sa iyo, 'di ba? Or merong tao kang nakikita na nagsasuffer din, ngayon mararamdaman mo, kumbaga magkakaroon ka ng thinking na gusto kong i-comfort to, 'di ba? Na gusto kong ipakita sa kanya, i-comfort siya, kumbaga, ma-strengthen din siya kung paano ako na-strengthen ng Panginoon. So, yun yung isa sa purpose ng suffering natin. So, ano yung pwede nating matutunan? 'Di ba? So, una, God meets you in your pain, not just after it. So, pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa. Kung ano man ang nararanasan natin ngayon, you are not alone in what you are going through. Nandiyan ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon. God is right there. In the middle of it, He is comforting you. Amen. Kasi kapag nagsasuffer tayo, minsan parang nararamdaman natin na hindi natin kasama ang Panginoon. Pero paulit-ulit na pinapakita sa atin ng Panginoon, nire-remind sa atin ng Panginoon na He is right there. He is beside you. 'Di ba? Katabi natin palagi ang Panginoon, kasama natin palagi ang Panginoon. At yun yung gustong i-remind sa atin ng Panginoon ngayon sa ating lahat na kabataan. And second, your struggle can become someone else's strength. 'Di ba? So minsan mapapatanong ka kapag may nagsabi sa iyo na hanga ako sa iyo, nakaka-proud ka, 'di ba? Minsan may mga taong magsasabi sa atin ng ganun na yung nai-inspired sila na dahil malakas ka, 'di ba? Sa mata nila, sa mata ng ibang tao, nakikita nila kung paano ka lumaban, kung paano ka lumalakas sa Panginoon. Ngayon, nagtatranscend yun 'di ba? And sila, yung ibang tao, nai-inspired sila. So, minsan, kung merong mga tao ang nabibless dahil nakikita nila kung paano tayo pinapalakas ng Panginoon, praise God, 'di ba?
Kasi what you're facing now might be the very thing God will use for you to help a friend, your friend, in the future. So, wag nating sayangin yung mga season ng buhay natin. In and out of season, meron lahat purpose yan. Kung tayo nagsasuffer ngayon, may purpose yan. 'Di ba? Praise God pa rin. Kahit na yung mga pinagdaraanan natin. And sabi nga, yung kung ano man yung pinagdaraanan natin ngayon, it is God using it, and it is God using you para makatulong sa ibang tao. So, summary, closing natin ngayon, you may not understand your pain right now, pero one day, God will use it for something bigger than you imagine. So again, yung suffering natin, yung pain natin is not pointless. It is purposeful. So ayun lang po ang ating devotion for tonight. Maraming salamat po sa pakikinig, and God be all the glory. So, dun lang po nagtatapos ang ating devotion. Ibibigay ko na po ang floor sa ating moderator for tonight. So, maraming salamat po. I hope and I pray na kahit short devotion lang po tayo ay may natutunan po ang bawat isa. So, maraming salamat po, and God bless you all po.